Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Sana'y okay na okay kayo. Nako, ang atin hong kasama ngayong Monday afternoon, Kuya Benny Antipoda. Masayang hapon, Kuya Benny. Masayang hapon, Kuya Jen, at masayang hapon sa ating mga tagapanood. Naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Iyan, ang ating mga kasama ay naka-vacation mode na, no? Naka-vacation mode. Buti pa sila. Oy, Miyerkules, unang araw po sa buwan ng Abril. Naku, April 1 pa lang ngayon. Masayang Wednesday, Kuya Benny. Masayang Wednesday at naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan kahit na po yung pinagdaraanan nating pagtaas ng krudo na yan. Hindi pa natin malaman kailan matatapos yung pagtaas na yan. Oy, sinubukan ko, Kuya Benny, ha? Di ba yung crudo, may mga patak-patak na maliliit yan, di ba? Yes. Yung sumobra. Ginanong, may nahid ko dito, gano'n, yayamanin daw ako, ha? Sabi ko, ano yan, gasoline, XCS ba yan? Yayamunin ka, yayamanin ka. Yan ang ginawa mo Sabi ko, pabango. ako pa ba? Ako ba, masusubukan yung sa ganyan? Sabi niya, may diesel. Sabi gano'n. Pinangingiti lang po namin kayo dito pa lang sa opening ng programa para lang ho, hindi nyo maramdaman yung bigat, yung parusa nitong dinaranas natin. Hello, Donald Trump. Baka gusto mo nang tigilan yung ginagawa mo. Hindi, pero sabi niya, mayroong latest ngayon, ha? Ano sabi niya? Sabi niya, kahit daw hindi makipag-cooperate ang Iran, ay mukhang ititigil na nila sa lalong madaling panahon kasi nagawa daw nila na itigil yung nuclear improvement ng Iran. Para sa kanila, ay parang nagtagumpay na raw sila. Ayun ko, yun ang latest na habang ako'y nasa biyahe. In short, anong ibig sabihin ng in short? Sa English, ang tawag doon, surrender. Well, yun ang latest na naging pahayag niya. At medyo nasisipahayo kasi daw siya. Hindi, mukhang galit na sa kanya. Yun na nga, yung mga friendly forces yung nila. Mga kaalyado yung mga kaalyado nila galit na sa kanila dahil kayo bumomba dyan, kayo ng away dyan. Bakit kami ngayon ang tinatamaan? Di mo kami maipagtanggol. Yun na nga. Kaya ang banta niya daw sa UK daw, iniwanan niyo ako sa area, hindi kayo makakahingi ng langis sa akin. Hindi kayo makakatanggap ng supply. Sabi niya. Kasi, di ba, parang ilang estado din ng Amerika ay nagpuproduce ata ng crudo, no? Texas, Alaska, mga ganun. Huwag yun ang hintayin niya. Huwag niyang hintayin kumampi ang UK doon sa kalaban nila. Yun ang masakit doon. Yun na nga, hindi na pumalig sa kanya, kumampi pa sa kalaban, yun ang mas mabigat. Hindi nga kumampi sa kalaban. Ang sinasabi lang, hindi man diretsa ang sinasabi, pero sinasabing mali yung pag-ataking ginawa nyo. Nananahimik yun eh. Wala namang ginagawang masama sa inyo. Totoo. Inatake nyo. Ngayon, di nyo makayanan, nagtatawag kayo. Di ba? Literally, napakasimple niyan eh. Parang diba? yan isang taong bully, nung lumaban yung binubuli niya. Ay, ate, kuya, pinubino ako, gumanti itong kalaban ko. Ang akala niya kasi, pag binaril niya, gagantihan siya ng tirador. Ayun, ginantihan siya, tirador. 50 naman yung lamang bala. Yun na nga. Akala niya, isa lang yung pwede niyang pigilan eh. Mapigilan mo yung isa, isang katutak pala yung kasama. Mabigat. Kaya yan na po ngayon ang problema hanggang ngayon. Well, sana merong improvement. Improvement in a way na positive, Kuya Benny. Yan po. Bagamat, ang laging sinasabi nila ngayon, yung Strait of Hormuz, ipit daw po ang supply ng langis, lalo na sa Asia. Pero nandun pa rin po yung katotohanan na ang dumadaan dyan, 20% lamang po ng produktong petrolyo. Hindi naman po ganoon karami. Pero doon ka magtataka. 20% lang ang nagbumula dyan sa Strait of Hormuz. Pero buong mundo, di ba?
Nagtaas na ng presyo ng kanilang crude at gasolina. Kaya nga ako, dyan natin, ewan ko, kung may kakayahan ba ang Pilipinas na busisiin natin yung Big Three. Yes. Di ba? International ano kasi ito eh. 80%. O yun na nga. Oh. Yung 80% nawalan ng saysay, yung 20% ang nangibabaw. Ang nangibabaw, tama ka. Well, mukhang meron ng profiteering na nangyayari dito. Hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. Oho. Magiging biktima rin ba tayo ng nagaganap na gyerang ito? Gaya ng sinasabi ni Donald Trump na may langis sila doon. Oo. Abay, kung may langis kayo dyan, bakit tumaas din ang langis nyo? Ayan, tama ka. Diba? Oo. Well, nagiging ginagawa nyong inutil sa pag-iisip ang ating mga kababayan at ang ating mga ang tao sa buong mundo. Aha. No? Very simple, meron kang langis, bakit magtataas? Yun Di na nga. dapat mababa presyo sa'yo, naandyan sa'yo. Pero sila naman naapektuhan din. Kayo nagsimula nung away, bakit ngayon hindi nyo kami maproteksyonan? Kaibigan nyo daw ang Pilipinas. Sabi nila, kanya-kanya muna tayo ngayon. Kanya-kanyang problema. Yun po, dahil sa ang bansang Pilipinas ay isang maliit na bansa, tayo naman ay asang-asa sa produktong petrolyo galing sa buong mundo, sa ibang bansa, yari tayo. Well, Oh. alam mo, masyado tayong naniniwala sa ating kaibigang Amerika. Well, sa paniwalang ito, patunayan nyo naman, nakarapat dapat kayong paniwalaan sa mga susunod pa ninyong mga proposal sa Pilipinas. Dahil sa ngayon, sa nakikita namin, para kaming naiwan sa ere. Kami ang naiwan sa ere. Totoo. Tayo, ang Pilipinas ang naiwan sa ere dahil sa pagtaas ng crude at gasolinang ito, ang tunay pong tinamaan sa amin is yung mga maliliit na Juan de la Cruz. Sa kabila ng sinasabi ng Amerika na ang Pilipinas ay kanilang little brother. Yes. At sila naman ang ating big brother. Kaya mas malaki parte nila lagi. Maliit sa atin. Sana ituro nyo naman talaga kami little brother ninyo. Alagaan nyo. Yan. Di ba? Nung kailangan nyo ng EDCA sites, binigyan namin kayo. Dinagdagan pa nga, di ba? Ilan na ba EDCA sites natin ngayon? Marami na. Ang katutak na eh. Ayun na nga. Tapos ganito na sitwasyon namin parang Napabayaan kami. hindi nyo naman kami mabigyan ng ayuda. Ano ba naman Diba? yung isang panakibutas lang na isang malaking tanker dyan na may Yan, ilang yan. milyong Ilang milyong litro. bariles. Oo, na para ma-deliver dito. Don't worry. Oo. We're at your side. Yan. Diba? Ganun lang. Akong bala sa'yo. Parang gano'n, ano? Blaha sa'yo. Akong bala sa'yo. Nangyari, bala ka sa buhay mo. Bala ka muna. Well, Yun siguro po. dapat mag-isip-isip na rin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang bilis Aha. proactive ang ating Pangulong Bongbong Marcos nung sinagot niya at sinabi niyang makikipag-ugnayan na sa China. Ayun, tama naman. Yun tama. nga lang, baka naman mabansagan siyang pro-China naman yan. Ako, kahit bansagan mo na akong pro-China, Basta't mabubuhay yung ating maliliit na Yun. kababayan. kung ang ipinagpapauna ko naman ikapakanan ng bayan, maunawaan na siguro ako ng higit na Yan, nakararami dyan. tama. Ba? Yes. Di ba? Ibansag mo na sa akin, kaya ako'y pro, ganito, pro ganyan. Pero sa kapakanan, at marirealize sa taong bayan, ay, ginagawa ng Pangulo to sa kapakanan namin, ay di bali na. Di ba? Pero ang pakiusap, ang malinaw naman sabi niya, di ba? Ang ating hindi pagkakaunawaan sa teritoryo ay isinasantabi natin kung ang pag-uusapan natin ay ekonomiya. Di ba? Kung ekonomiya, lahat tayo magkakaibigan. Meron tayong pinag-aawayan sa teritoryo at soberenya, tuloy ang ating usapin ukol sa bagay na yan. Yan. At kung maaari, huwag nyo na kaming bombahin ng mabahong tubig at kung ano-ano pa man, huwag nyo na kaming bully dyan sa West Philippine Sea. Ayan, siguro Diba? oras na para umupot pag-usapan yan. Yan. Ano yung maganda? Mukhang pumapayag naman, hindi man diretsahan sinasabi ng ating Pangulo, mukhang pumapayag naman na magkaroon ng bilateral talks pagkarating sa tulungan. Baka pwedeng maisingit na rin yung usapang yan tungkol sa teritoryo na bilateral din. Huwag na siguro muna makialam yung iba na may Huwag na sariling makialam interes, yung ano? iba, oo. Oo. Dahil alam naman natin masakit mang aminin, ang usapin po dyan sa West Philippine Sea na yan o sa China Sea na yan, Oo. usapin po ng Amerika at China yan, hindi po natin away yan. Dahil yan lang ang dagat ng China na makapagpoprotekta sa kanilang bansa Oo. na dinaraanan din ng mga submarine, ng mga Amerikano. Totoo ka. Kung kaya't ayaw ng China na dinadaanan sila ng mga Amerikano. Di ba naalala mo, alam mo 2 years ago, parang
habang si Trump at saka si President Xi Jinping ng China nagkakaroon ng mainitang world war. Di ba yung salitaan? Pero economic manager ng Amerika nasa China at nakikipag-negotiate kung usapin ng negosyo. Hindi rin Di kasi ba? mabubuhay ang Amerika kung wala ang China. Una, baunang ata ang utang ang Amerika sa China. Yes. Napakalakad din ata ng utang nila. Yes. Di ba? Oh. Yun lamang po, siyempre, kung ang pinag-uusapan dyan positioning at saka kung pag-uusapan puwersa, nandun lang lagi, nandun lagi ang parang tag doon, hindi nila pagkakaunawaan. Pero kung ekonomiya lang po ang pag-uusapan, ang buong mundo naman nagkakasundo Di ba? Pero Kaya- dito, mukhang mag-aaway-aaway na talaga si nanay tsaka si tatay. Pag Bakit na naman? nabalitaan na naman ito. Wag. Ito yung balitang ano? Ha? Diba? Mapapataas ang kilay mo dyan, pati Oo, boses mo? hindi lang kilay mo tataas. Ganon? Pati bulsa mo. Inanunsyo ng ilang kumpanya ng langi isang double-digit na pagtaas ng presyo ng kanilang liquefied petroleum gas o LPG. Yan na. Epektibo ngayong araw, Abril 1. Kasi nung huling bilhin ng kailan Miyerkules, Lunes, ang misis ko'y nagluluto ng tanghalian nang biglang kinalampag. Binagsak yung takip ng kaldero. Di nagulat ako, ano ako nangyari? Yung sinaing, batilaw. Ako nangyari, bakit? Kinapos ng gas. Buson ng gas. Ba't ako ang binalampag mo yun? Wala tayong pambili. Magkano na ba ako? Ang huling bilhin daw niya, 905. Ngayon daw ay 1,450. Idadagdag pa yan. Ibig sabihin niya, dadagdag pa yan yung sinasabi mo? Aabot sa 1,500 na ngayon. 1,500. Hindi, kung tumaas ng... Magtataas pa ng 20 pesos per kilo ng LPGs. So, Simula 11, alas 12:01 ng madaling araw ngayong Miyerkules. 20 pesos times 11 kilogram. Magkano yun? Di 220? 220. 1,450 plus 240. Magkano? 450 plus 220. Oo, di 670? 1,670 na? Ay, Ang kung kada tangke? Ay, aabot ng ganon. 11 kilogram? Ito yung sinasabi nito, sa tingin ko, sa dealer price lang ito. Oh. Di ba? Kasi papadeliver mo pa, papaakit mo sa fourth floor. Halimbawa, kung nasa ano ka, di bibigyan mo pa ng 100 yung magbubuhat 220 ang itataas kada isa. Sabi naman ng Solane na magtataas ito ng 17 pesos per kilo. Yung isa sa Petron yun. Ito sa Solane naman. 17 pesos sa Solane. Batay naman sa datos ng Department of Energy, nasa pagitan ng 818.62 pesos at 1,128.62 pesos ang presyo ng 11 kilogram tangke ng LPG nung nakaraang buwan. Nako po. No, nagbabala ang LPG Marketers Association na maaaring umabot sa hanggang 1,500. Hindi po maaaring umabot na po. Lumagpas na nga ang presyo ng Lalagpas isang na. tangke ng LPG ngayong buwan. Ito ay bunsod ng tumataas na gastos sa pagpapadala o shipping cost dahil sa limitadong access sa Strait of Hormuz na naman. Yan. Ano? Puro naman kay Strait of Hormuz, 20% lang daw Ang Diba? dumadaan doon. Ang dumadaan doon Bakit buong mundo Bakit apektado? buong mundo apektado? Ba't lahat apektado? Ano nangyari sa 80%? Oo, saan yun? Yun ang gusto ipaliwanag ng mga petroleum company. Di ba tinatanong ni Senador Marcoleta, pwede ba ipaliwanag nyo? Please lang. Walang gusto magpaliwanag Oo. Kasi yan ata nakalihim sa hiwaga ata yan. Yes, nakalihim sa hiwaga. Oo, trade secret ata nila yan. Oo, di ba? Ngayon, kung ganyan nakalihim sa hiwaga, abay talaga maghihirap ang sambayan ng Pilipino. Ay, huwag nyo kami sisihin kapag nag-alsa ang taong bayan. At ang unang-unang parusahan sa pahirap na ito ay kayong mga petroleum companies na kayo. Talaga nga namang, grabe naman to, 20%. Yun na nga. Uulit-ulitin po ng saganang mamayan, 20% po ang nanggagaling sa Strait of Hormuz. Bakit 100% ang namomroblema? Pwede ka bang buhatin yung 11 kilogram, ipalo ko sa ulo? Diba? Umiinit ang ulo ko. Oo. Ipalo ko doon sa ulo ng mga petroleum company. Oo. Masakit kaya yun, Kuya Benny? Baka yung ulan naman, mabigat na Hindi, naka-helmet na ngayon yung mga yun. Oo. Naka-helmet na. Hindi, kasi imagine, tama. Kasi nabili nga namin 1,450 plus 220, 1,600 nga, mahigit. Hindi lang 1,500, Kuya Benny.
Yes. 1.5, sabi mo 1.5, higit 1.6 na eh. Oo. Di ba? Malamang, maaga pa lang, marami po ang misis ngayon na may tang ulo. Ang problema mo sa Metro Manila, Kuya Benny, bihira ang gumagamit ng uling at saka kahoy sa pagluluto. Kasi uusok yan eh. Yun na Kung nga. nakatira ka halimbawa sa magkakapit-bahay. Huhulihin ka naman ng DNR. Bawal na nga Bawal pala. magputol. Bawal nga pala. Bawal yun. Oo. Kasi meron daw mga alternatibo ngayon. Yun nga, babalik na raw sa yung kahoy tsaka uling. Yung uling naman, ang kada plastic daw ngayon, 20 pesos, pero nagtaas daw ng 5 piso. Ang isang sako daw ng uling, parang 850 to 900 pesos, tumaas na rin. Kaya, Lahat yan apektado na eh. oo. Yun lahat daw yan. palang uling na binibili natin, galing din daw sa Strait of Hormuz eh. Lahat na. Di ba? Oo. Hindi na ba talaga, yun bang naging panukala mo dati na may waste to energy? Di ba LPG yan? Hindi, ayaw nila niyan. Ayaw ng Ayaw ba nila yan? Oceana. Ayaw ng Oceana. Hindi yung, di ba, pero totoo yan, yung waste. Tapos na-extract ang methane yan, di ba? Yes. Meron na ba sa Pilipinas yan? Meron Sa yan, pagkakaalam mo? pero yun na nga, dahil yung ating batas ay nagsuntukan, kaya hindi ganun ba? ma-implement na maayos yung waste to energy na yan. Oho. Di ba? Kahit lang sana, hindi naman energy, methane lang. No? Di ba, nakakakuha ka dyan. Meron atang Hindi, binabaong yung tubo dyan. methane, nakukuha yan sa mga biodegradable waste. Yes. No? But of course, yung process niya, ganun may ba? gastos din yun na minsan mas mataas pa yung proseso niya sa na-harvest mong methane sa kanya. So, these are the ganun things na pala. kailangan i-consider na, syempre, kapag, let's say, ang process mo is waste to energy, Oo. dapat ba may tax exempt yan dahil environmental friendly dapat yan, Di ba? oo. O dapat, Yun yung eh, sasakyan na electric tax exempt eh. Oo, di Di ba? ba? Nababawasan ng presyo kahit paano. So dapat ganito dapat din yan. ganun din ito. But until this very moment, maraming umaharang dyan sa waste to energy. Sino? Yung mga industriya din na makakalaban nila, paano? Hindi, yung mga naghahanap buhay sa ganyang Pero di ba ano siya? Parang environmental friendly yung methane na galing sa waste, sabi sa basura. Yes, dahil yan Kasi eh, kung natural hindi- naman na nakuha yan eh. Kung hindi Sa na sumisingaw yan, baka doon parang bomba pa yun. Oh, yes, di ba? yes. Yung nangyari sa may payatas, di ba Saka ganun na nakita nangyari? mo sa Pilipinas, walang malinaw Oo. na paano kukunin sa bahay-bahay yung biodegradable waste. Di ba okay. meron ka ba nabalitaan na may nangunguha ng biodegradable? Ito yung mga nabubulok. May mga ordinansa Di ba? pero hindi na-implement ng Nakahiwalay siya. Yes, nakahiwalay na bubulok at di nabubulok. Yung mga recyclable, nakahiwalay. Oo. But again, at the end of the day, saan ba tinatapon? Ilinaw. Ang gobyerno nga, sige, kayo maglinaw sa amin yan. Saan nyo itinatapon? Wala, Saan nyo pinoproseso? Wala. Maging sa mga bahay, sama-sama doon sa isang dump truck yan. Yes, di ba? walang malinaw. Walang malinaw na pinatutunguhan yung mga yan. Kung kaya't ang ating itinatanong nga is, ano ang nangyari sa atin? Di ba under yan, Republic Act 9003, yung waste, waste, tawag yan? Waste to, yung Solid Waste Solid Waste Management Management, Act yes. of 2000, yes. Yes. Pero napakarami niyang 9003 na hanggang ngayon hindi ma-implement dahil sa pagharang nitong mga industrial, lalo na ng plastic. Kaya nga ba, pinaupo-upo yung mga yan doon sa Commission on, yung Commission on Solid Waste Management. Oo. Yan pa yung mga yan pa yung mga dahilan kung kaya't lalong hindi makapasa yung batas ganun ba? natin. So 26 years ago, Yes. parang hindi naging matagumpay ba itong batas na ito, yung 9003 na yun? Kasi Well, hindi naman sa 2026 na ngayon. hindi naman sa hindi naging matagumpay. May mga bagay na ipatupad. But again, hindi maipatupad dahil walang kaukulang pondo Okay. para suportahan ito. Gaya niyan, sinasabi mo, bawal na sa local government ang magkaroon ng tinatawag nating mga dump site. Oo. O tama lang, walang dump site. Naniniwala tayo, bawal ang dump site. Ayun. Pero meron ka bang hinanda na sanitary landfill para sa mga local government? Sana. Wala. Sana dapat may gano'n. Kasi Walang pondo. kung isasara mo yung open dam site, sa'yo tatapon ng basura. Yes. So, yun ang problema ngayon. Ngayon, ang tanong ngayon ng local government, hindi namin kaya to.
Tapos kakasuhan mo kami. Oo. Oo. Kasi madaming sinuspindi ang ombudsman dyan, di ba? Kaya at that time, nagkaroon tayo ng tinatawag na residual containment area. Yung mga residual na itatapon, iipunin mo muna. Okay. Pagkatapos mo ipunin, ibibiyahe mo ngayon napakalayo papunta ron sa sanitary landfill. Oo. Eh what if napakaliit mong munisipyo at wala kang pondo? Pati truck, wala kang panghakot na truck siguro, di ba? Yun ang sinasabi ko. Kung kaya't itong basura, wag natin pagwalang bahala dahil gaya ng sabi nga naman ng ating dating Senador Manny Villar, Oo. baka tayo yung lumangoy sa basura. Dagat ng basura. Dagat ng basura, di ba? Oo. Kasi sa mga panahon ito, bigla akong naalaala yung kanta ng asin, yung kapaligiran. Yes. 1972, sumikat yan. Mantakin mo kung tayo pa rin natawagan ng pansin sa kanta ng asin. 50 years ago, sana naayos na pala natin ang kapaligiran, ano? Kung tayo'y nagising doon sa kantang yon. Nangyari, mukhang gusto pa yata ipakulong yung asin nung mga panahon na yun. Tapos, di ba, meron bang kanta yan na gising na? Di ba? Tapos, Gising na kaibigan ko. gising na, kaibigan ko. Tapos yun nga, yung kapaligiran. Oo. Ibig sabihin, kung nakanta ng asin, ibig sabihin, nung panahon na yon, may problema na tayo sa kapaligiran. Kasi nga, Meron pa sila eh. isang kanta. Ano yun? Na mas malupit. Ano yun? Kung ano yung kanta noon, pwedeng kantahin ngayon. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Yun. Di ba? Yes. Yan. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Yun. So, ibig sabihin, 1970s, may problema na tayo sa kapaligiran. Natawagan ng pansin ng asin, gumawa ng kanta. Pero after 50 years, Wala pa rin. Dead ma. lumala. Lumala. At ang katalagahan, mayroon pa gumawa na tuloy ng climate change. Oo nga. Gumawa ng climate change. Ang ginawa naman doon sa climate change, puro biyahe daw. Ayun. Diba? Meron tayong Climate Change Commission na kasi kailangan nila mag-usap-usap sa buong mundo eh. Kaya puro biyahe daw ginawa. Kaya walang, alam mo, simple lang eh. Hindi mo naman kailangan bumiyahe. Umpisahan na natin sa pinakamababang mamayan natin kung saan tuturuan natin sila kung paano maghiwalay ng basura. Okay. Unahin lang natin sa bata yun eh. Yung proper segregation na yan, ang laking bagay niyan para mailigtas ang ating planeta. Ibig sabihin, kaya natin na pag-usapan ito, napag-uusapan yung pagtaas ng LPG, no? Kaya doon tayo napunta sa environment. Kung ito pala na-harness natin, pati methane, siguro baka hindi na natin problema ang LPG ngayon. Baka Hindi natin problema LPG, hindi natin problema kuryente. Ang dami nating Nasayang na isalba sana. Oo. May chance pa kaya? May chance pa. Siguro. Basta't wag lang tayo makikinig dyan sa mga... Hindi, kasingin natin si Kuya LP. Si Kuya Mitch. Mitch Kuna. Kuya Mitch. Si LP, tatay. Oo nga pala. Secretary Mitch, sana po hindi man natin magawang lahat. Kung may magawa tayo na abot ng kaya natin, malaking bagay na siguro. Patupad nyo na yan. Huwag na kayo makikinig dyan sa mga makakaliwang mga samahan na yan. Nagpapanggap na environmentalist. Nagpapanggap na environmentalist. Pero totoo mga... terrorist. Ay, nako. Anyway, yun lang po ang ating panghihinayang ukol sa bagay na yan. Ano? Sayang. Ay, nako. Ating prompter. Ayan. Kuya Ben, ikaw nga bumasa. Wala doon sa akin. Ikaw na muna. Para may talent fee yan. May talent fee. May talent fee. Nasabat ng mga otoridad, katuwang ang mga kawani ng Port Management Office ng Masbate at Philippine National Police ang kahon-kahong smuggled na sigarilyo sa Container Port and Terminal Services sa bayan ng Movo, Masbate. Nadiskubre ang kontrabando na sakay ng 10-wheeler truck mula Bugo, Cebu matapos itong matugunan sa tulong ng K9 Team for Narcotics and Explosives ng Philippine Coast Guard bago sana maipadala sa PIO Duran Albay. Ayun. Yan. Umaabot sa 637 kahon ng sigarilyo ang nakumpiska habang nagsasagawa pa ng investigasyon upang matukoy ang mga responsable sa iligal na operasyon. Ayun, at kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors.
PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na ho tayo sa Always Panalo. Yan o, pure gold pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At ngayon po meron na silang Pure Gold mobile app sa mga ayaw pong lumabas. Pwede na kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold mobile app. Ayun, yan o, download nyo lang po yan para sa bahay nyo, di-deliver na po at dyan na rin kayo magbabayad sa bahay ninyo, ha? At mahigit 50 taon nang nagdadalang ginhawa sa mga tahanang Pilipino. Subok sa tibay, siguradong kalidad, kung maayos na pahinga ang usapan, isa ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun. O yan, tabayan niyo po ang mga report ng ating mga reporters sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Yung mga bibiyahe, barko, sa aeroplano, at sa ilan pa. Pero meron muna tayong mga kapanayam. Kuya Ben, ako samantala natin. Si Ginoong Rosendo So, siya po yung chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Kasendo, napapanood po kayo sa Net25. Napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Kuya Benny Antiporda. Kasendo, magandang hapon po. Magandang hapon, Ka-Jen and Manong Benny. Magandang hapon. Una po, siguro alam ko naman may epekto sa mga magsasaka natin itong pagtaas ng produktong petrolyo. Ano na ho ba ang mga nakakarating sa inyo na hinaing ng ating mga magsasaka, mga mangingisda, Kasendo? Yeah, so far, of course, yung mangingisda, araw-araw lumalabas yan and apektado na yung ang pagpunta nila sa dagat. No? So yung fuels, hinintay pa rin natin yung fuel subsidy sa ating mga fisher folks. Opo. So far, yung sa farm naman, mababa yung farm gate pa rin yung sa kung makita natin yung cabbage today, ang presyo na sa 2 pesos ang farm gate price. Bumaba pa. No? Ha? 2 pesos na lang po? 2 pesos na lang yung farm gate price ng cabbage. No? Itong mga carrots naman nasa 25 pesos. No? Yung palaspas may 8 pesos yung palaspas.
So kung makita natin, mababa pa rin yung farm gate natin. Oo. And yung itlog nga kung makita natin itong yesterday and today, bumaba pa yung presyo, no? Yung dating 6 pesos and 15 centavos na medium size, today nasa 5.83 na lang, 5 pesos and 83 centavos na lang. Opo. So, bumaba pa yung presyo ng ating local produce. No? And yung sa chicken din, kung last week nasa 98 to 100, this week bumaba pa sa 65 to 85 pesos ang live weight ng chicken. Kasendo, paki-confirm nyo nga, kasi may mga tinatanggap kaming report sa aming palatuntunan na meron daw yung mga maliliit na biyahero ng gulay. Kaya nung gumagamit lang po ng jeep, kung ano, di ba yung maliliit lang. Tapos yung iba ho, yung mga truck, maliliit na truck na pumupunta nila sa Marinduque, yung di ba minsan nakikisabay lang. Ang iba daw po sa mga nagbibiyahe ngayon, ayaw nang bumiyahe kasi hindi nila mabawi yung gastos nila sa krudo. Totoo po ba ito? Yeah, totoo yan, no? Ganon. Kung makita natin na kung ganon yung pagtaas ng fuel, tapos hindi pa na ibibigay sa ating mga sektor na magsasakay subsidy, talagang mahihirapan yung ating mga magsasakay. Kaya pala ang sabi daw po, yung mga nagtitinda ng gulay ngayon, dyan sa norte, sa Baguio, sa halip na ibiyahe, dinidisplay na lang nila along the way, sabi sa gilid ng karsada, para tsambahan na lang kung may bibili o wala, Kasendo. Yes, dahil maski paano, di ba, mga itong Holy Week may pupuntang Baguio. Yan, opo, may mga bibiyahe. Oo, doon na lang sila magbebenta kaysa dadali pa sa Metro. Kaya nagtataka ako kung sinabi nyo, farm gate price, 2 piso, kasi yung cabbage po dito sa hindi naman, parang mahal pa rin po ang bili sa Metro Manila, Kasendo eh. Yun nga. Yun ang from the start ng ating presidente, yun ang sinasabi niya. Yun ang problema, yung value chain. No? Opo. Farm gate, pero hindi pa rin bumababa yung retail price. So, yun ang dapat tutukan ng NEDA, yung DepDep ngayon. Opo. Ginawang ginawa ng dati lang siya, part of agency ngayon na siya, naging department na talaga. So dapat yun ang tutukan ng NEDA, hindi yung importation. Ang ginagawa kasi ng DepDep itong si Secretary Balisacan, shortcut yung importation. Ngayon hindi natin alam yung direction ng other countries mag-export ng pagkain. So, dapat talaga tutukan pa rin yung local production natin and protection ng ating local producers. Kaya pala ang reklamo daw po ng mga magsaka ng palay ngayon, Kuya Benny, sapat yung kanilang inani, may ani. Pero hindi daw po sila binibili kasi ang inaasahan daw po, yung dinidistribute ngayon, imported rice, Kasendo. Yes. Yeah, yun ang kailangan tutukan, no? Pero itong previous month naman, in-adjust ni Secretary yung importation, no? Opo. So, kung makita natin yung January importation, kinap, no? Yung pagpasok and February. So, yung March harvest, medyo maganda yung presyo ng palay natin. Dapat ganun calibrated yung pagpasok, prioritize yung ating mga magsasaka para at least hindi mo magsak yung presyo ng palay. So sa madaling salita, meron po talagang suporta na nakukuha tayo sa Department of Agriculture through the Secretary himself. Dahil nga naging calibrated na ngayon yung importation nila. Unlike before, pag in-issue, issue na. Kaya bumagsak, tumaas yung presyo ng palay o bigas, wala silang pakialam eh.
Buti ngayon na at least negosyante. Tama po ba? Yeah, Manong Benny, maganda yung pag-uusap natin with Secretary Chu Laurel. At least nakalibrate yung pagpasok, no? And every now and then, nag-update ang ating sinag with the Secretary. Anong problema sa ground? Para at least maayos, no? Hindi bagsak ang presyo ng ating farming price. Well, hindi po lingid sa kakalaman natin, Kasendo, no, na yung farm-to-market road, napakalaki ng ginastos ng pamahalaan dyan. Now, how can we use the farm-to-market road kung napakataas po ng presyo ng crude at gasolina? So ano po yung magiging panawagan nyo naman sa pamahalaan para masuportahan itong mga farmers na ito na ma-travel po ng maayos yung kanilang mga gulay at kanilang mga inani? Yeah, nung huling pag-usap namin, no, with the Department of Agriculture, ang hiningi natin kasi is yung fuel subsidy para at least mayarating ito sa Metro Manila, no? And of course, yung sa planting season ng rice naman, mag-umpisa pa lang yung crop ng rice. So, yung fertilizer subsidy dapat in term of cash or coupon, may bigay ito sa ating mga magsasaka kasi ang laki ng sipa ng urea, yung byproduct ng oil, no, from 1,000 Fertilizer, no? Abono. 1,500, no, to 2,400 pesos. Ganun kalaki ang pagtaas ng presyo. So, kailangan may suporta ang government para at least matulungan yung mga magsasaka. Ano naman po ang naging sagot sa inyo nung nakausap niyo po ang gobyerno? Meron na po ba silang magandang aksyon o pangakong naibigay sa inyo? Yeah, so far, yung fuel subsidy, may linatag ang ating presidente. In-announce niya yung good for 4.2 million farmers, no? Wow. 2,000, I think 300 pesos. So, hinihintay na lang natin yung fertilizer subsidy kung paano nilang tutulungan yung mga magsasaka na. Opo. Kailan daw pala yung pamimigay ng ayuda sa magsasaka at sa fisher folks, Kasendo? I think April, sabi niya, after itong Holy Week, mag-start Okay. yung programa. Opo. So, hopefully, may ano pa tayo, may oras pa tayo kasi magtatanim pa lang tayo. So, pwede tayong timing yung pagbigay Opo. sa. Iba po yung iba po yung ayuda, iba rin po yung para sa abono o yun na rin po yun, Kasendo? Dapat iba, no? Iba yung sa Ayun, dapat iba. yung subsidy, iba yung sa fertilizer. Oho. Yung fertilizer, pag-usap ulit tayo ni Secretary kung ano bang napag-usapan with the President. Aha. Sa isda naman po, aywan ko lang kung nakarating din sa inyo, Kasendo, dito doon sa Cavite, mayroong grupo dito na nahihirapan na maglayag. Ito yung mga maliliit lang, yung bangka, yung di ba, maglalayag, siguro mga ilang oras, babalik din. Ang gastos daw po nila ngayon sa crudo, 1.5, dati 500 lang. Tapos yung isda ang mahuhuli nila, Kuya Benny, Kasendo, ni hindi umabot ng 1,000, lugi pa rin po sila. Yeah, to yun to. Kasi yung fuel, kung makita mo, nasa 48. Ngayon, ang diesel nasa 125. 125, mga ganun, Diba? So, hindi lang double yung presyo. So, talagang, ito kasi yung mga fisher folks, araw-araw yun lumalabas. Opo. So, talagang matindi yung increase ng gastusin nila. Oho. Sa part ng sinag, may mga intervention ba tayong ginagawa, Kasendo? Ang inaano natin is of course yung paano tayo makatipid, no, dun sa pagtanim. Yun ang ginagawa natin. Kinakausap natin yung mga farmers kung yung timing ng pag-apply, no. So yun ang concentration natin. And of course, gusto rin natin tulungan ng ating government. So,
ang ginagawa natin is yung price. Hindi lang dapat biglang tumaas. Kung makita mo yung presyo ng farm gate, bumaba pa yung presyo. Oho. So, ibig sabihin nun talagang tumutulong ang ating mga agri-sector sa ating government. Oho. Yung mga kakilala ko sa may gawin ng Batangas na mga magbababoy, mukhang ang kanila daw pong reklamo ngayon, well, sentimiento, mukhang flooded daw po ng imported na karne ang bansa, Kasendo? Kaya Manong, naayos din natin yun, no? Nagkaroon tayo ng Buti. Oh. no? Bali yung dati yung MAB kasi binaba ng NEDA or DepEd na 15% yung MAB. Opo. Yung outside MAB is 25%. Pero ang ating secretary walang nilalabas na inside MAB, no? So lahat na pumapasok 25% tariff. And nag-usap din kami ng BOC, si Commissioner Ariel Nepo, na tingnan mabuti yung mga declaration ng importation. Ayun. In-adjust din yung import price, yung actual na pagpasok na sa $2.50, no? Dati kasi nagbabayad sila ng $1.3 per kilo lang, no? So Opo. na-adjust din yun. And yung mga opal, ibig sabihin yung mga leeg, yung mga ulo, dati pinapasok nila sa opal. 5% tariff. So ngayon, kinokolekta 25% tariff. So itong presyo ng farm gate sa Batangas, tumaas na ngayon, no? At least pumunta sa normal price. Ayun, buti. 200 pesos farm gate price. Kasi daw po iba yung pinapasok, yung opal, yung taba, dinideklara daw po nila kahit na laman, dinideklara, minimisdeclare daw po, Kasendo. Yes, so ngayon at least maganda yung communication natin with Commissioner Ariel Nepo. Opo. And of course ang Department of Agriculture para at least maging fair ang laban natin, no, with yung import na pumapasok. Yung atin hong mga ani na magsasaka, kung patuloy pong, kasi sabi nila, baka next week itataas pa ng panibago, Ano ba nakikita yung senaryo ngayon sa ating mga magsasaka at mga mangingisda? So far, yung rice farmers, medyo happy ngayon, no? Kasi yung farm gate, yung dating farm gate na 12 pesos na palay na pre-harvest, ngayon nasa 22 pesos, no? 24 pesos. Maganda. And yung dating 15 pesos na farm gate price na 14% moisture, tuyo, ngayon nasa 28 pesos. So, with that, yung farmers, happy naman dito sa harvest. Ayun, at least importante. At least sa inyo mismo namin narinig na Happy sila. happy naman pala sila. Kasi yung pag nalungkot sila, ayaw na magsaka. May problema Yes, tayo, Kasendo. Di ba? Yeah, very positively ngayon, no, yung magsasaka ngayon, medyo tuloy-tuloy mag-produce, no? Kung ganun ang mangyayari, lalakas yung local production. Yeah. Ayun. Importante talaga open communication yung sektor at saka yung nasa gobyerno sa pangunguna Secretary Chu Laurel, Yeah, kailangan talaga, open ang communication. Aha. Yeah. Kasendo, baka meron kaming hindi na itanong na importanteng masabi niyo po sa ating mga magsasaka, sa mga mangingisda, at siyempre po sa mga consumer. Kasendo. Kaya nagpapasalamat tayo, no, at least quick action ng ating government, yung naiparating kagad sa presidente natin, yung sitwasyon ng ating magsasaka. And we hope na yung ayuda na mabibigay immediately maibigay sa ating mga magsasaka. Hindi yung delay, kasi minsan yung delay na sa DBM. Opo. In-announce na ng Presidente, in-announce na ng Secretary na Agriculture, pero yung DBM, hindi binababa yung pera.
Yan ang malaking problema. Aha. Dapat ayusin ng DBM yung pagbaba ng pera para at least mapunta sa ating mga Ayun. magsasakay pera. Kasendo, salamat po at magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang hapon po. Ayun, si Ginoong Rosendo Sol, chairman po ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Ayun. Kasi nga naman, Kuya Benny, dagdagan na natin, ang gobyerno may pera naman, no? Meron naman. Kaya nga ang sabi natin, sabi tama binabanggit ni Kasendo, DBM, i-release yung pera kasi yun, kung tama yung nagtitipid. Pero kung sobrang pagtitipid ka at wala namang umiikot na pera ang tao, maling pagtitipid yun. Tsaka aanhin pa ang damo. Ayun, tama kung ka. patay na ang kabayo. Oo. Kasi, tama sabi parang, magtipid tayo. Tama yung nagtitipid. Pero kung kahit sa isang pamilya lang di ba? Sabi ng tatay, anak, nakatipid tayo, may 1,000 piso tayo. Nasaan ang nanay mo? Andun po, nasa ospital. Hindi tayo nakabiling gamot sa sobrang tipid natin. Hindi tayo nakabiling bigas Sobrang pagtitipid niyo po, hindi tayo kumain ng 3 araw Yeah. Di ba? Nasaan yung, ba't ka pa nagtipid ng 1,000 Nagtipid ka piso? para magkasakit ka. Mas Yun. lumaki ang gastos mo. Mali po yun. Mali po yun. Kaya sa part ng DBM, ilabas niyo po yung pera at dapat makarating sa dapat na kararatnan. Yan. Huwag niyo pong dalhin kung saan. Minsan kasi, Oo. yung pagtitipid po, tsaka po yung usaping katangahan, Yan. paghiwalay ho natin. Huwag niyo pagaluin. Ang iba kasi niya, Kuya Benny, ba't na ba? Laki ng tipid natin O di, savings to. Pagdating ng Disyembre, may party-party tayo dito. May mga ahensang ganun, di ba? Oo. Yung savings nila. Ay, nako. Anyway, report tayo. Sa harap ng nararanasang krisis ng langis, ay, nako. Iminungkahi po ng liderato ng Senate Committee, ito pong Protect Committee sa Executive Department, ang pagpapatupad ng fuel rationing program sa mga non-essential sector. Aba, magrarasyon na tayo. Pakinggan natin ang report mula kay Mar Gabriel. Mar? Yes, Jen, panahon na raw para simulan ng gobyerno yung pagpapatupad ng fuel rationing program sa mga non-essential sector. Yan ang isa sa mga rekomendasyon na nakapaloob sa preliminary report ng chairman ng Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o itong Protect Committee ng Senado na si Senator Wing Gatchalian. Ayon sa Senador, dapat atasan ng Pangulo ang Department of Energy na magpatupad na fuel rationing program upang matipid at mapaabot ng hanggang 70 araw yung natitirang reserba ng langis sa bansa. Sa kasalukuyan kasi sapat na lang daw sa 51 araw ang supply ng gasolina at crudo sa bansa habang 34 na araw naman para sa LPG. Kasama raw sa mga dapat na isama sa fuel rationing yung mga pribadong individual na gumagamit ng sasakyan para sa mga non-essential travel gaya ng pamamasyal. Kabilang narito o kabilang din dyan yung mga opisyal ng gobyerno na kadalasang gumagamit ng convoy at hagad. Exempted naman daw sa rationing yung mga frontliners kasama ang pulis mobile, mga bombero, ambulance, at public transportation gaya ng bus, jeep at mga tricycle. Kasama rin sa rekomendasyon ng komite yung pag-aaral sa implementasyon ng price cap sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national emergency. Iminungkahi rin ang pakikipagnegosasyon sa Iran para naman sa pagpapadaan ng supply ng langis para sa bansa, bagay na ipinag-utos na raw ng Pangulo sa Department of Foreign Affairs. Bagaman sapat raw sa ngayon itong 200 bilyong pisong pondo ng gobyerno para naman sa fuel subsidy at tulong sa iba pang mga apektadong sektor, panahon na rin daw para pag-aralan yung pagpasa ng supplemental budget itong Bayanihan Act 3 upang matugunan ang pangailangan ng bansa sakaling lumala at tumagal pa itong krisis. Nabigyan na rin ng kopya ng chairman report itong lahat ng senador at mga pangunahing ahensya ng gobyerno na dumalo naman doon sa 2 hearing na isinagawa ng Protect Committee. Pinadalahan na rin ng kopya ng report maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para konsiderasyon sa mga natukoy na posibleng solusyon sa mga problema na kinakaharap at kakaharapin pa ng bansa kung lalala itong nararanasang krisis. Jen? Mar, meron bang nag-isip malamang na i-counter check yung binanggit na impormasyon ng Senador Marcoleta
kung totoo nga bang meron talagang mabibiling mura doon sa Singapore at saka sa Malaysia sa pamamagitan ng Petronas? Well, dun sa report dyan, wala Wala, no? Ba't kaya? Basta. Oo, yung patungkol dun sa suhestyon, no? Walang nagsabing totoo o hindi totoo, no, Mar? Jen? Parang walang nagsabing totoo o hindi totoo yung report na yun, no? Yung natuklasan na ni Senador Marcoleta, no? Wala yan. Doon sa uling pagdinig ng Protect Committee, paulit-ulit niyang binabanggit ni Senator Marcoleta na sabi niya nga, wala bang magkukumpirma o magsasabi na hindi yan totoo. Dahil kung gano'n, sabi niya, uwi na lang ako kung hindi totoo itong informasyon na to. Pero diyan hanggang matapos yung pagdinig na yun, hanggang umalis doon si Senator Marcoleta, walang nagkumpirma tungkol doon sa binigay niya informasyon. Nakalihim talaga sa hiwaga yung punto na yun, Mare, no? Ano bang bulong-bulungan yan? Bakit parang walang gustong gumalaw ng issue na yun, ano? Hindi natin alam dyan, no? Di ba? Nagtataka rin tayo, parang ayaw pansinin yung informasyon na yon na pwede naman palang bumili daw direkta doon sa tangke ng Petronas at ng Rotterdam dyan sa Singapore. Pero paulit-ulit na ang ginagamit na dahilan yung pagsasara ng Strait of Hormuz. Gayong alam naman natin dyan, marami sa mga oil companies sa bansa, doon sa mga refineries area na kumukuha ng supply, hindi naman direkta. Tama. Dyan sa Middle East dyan. Ang alam lang natin na kumukuha dyan yung Petron dahil sila ay sariling refinery ng langis dito sa bansa. Yun na nga. Ay, nako. Kung ano man ang hiwaga na yon, parang lahat na paso, no? Parang walang gustong umalam. Benny, no? Ba't nga ba gano'n, no? Parang meron silang gustong itagon, di malaman. Baka nga naman mabukin. Yun din ang tanong ng marami dyan, no? Magkano kaya yung dahilan? Ang kay Senador Marcoleta naman, hindi naman sinabi niya hindi totoo, kundi kung sinabi nila hindi totoo ito, sabihin niyo lang. Sabihin niyo hindi totoo, magsosorry ako, mali pala yung impormasyong ito. Pero wala. Wala nagsabing totoo, wala din nagsabing hindi totoo. Ay, nako. Nakahilihim sa hiwaga yan, Mar. Ano, ha? Baka may kapangyarihan kang tuklasin yan, Mar, ha? Alamin natin dyan sa pagbabalik ng mga committee hearings. Pero sabi naman ni Senator Gatchalian, baka next week magtuloy-tuloy, magkaroon ng once a week na hearing itong Protect Committee para nga maka-update doon sa kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Salamat. Si Mar Gabriel Puyal mula sa Senado. Anong hiwaga meron yon, yung angle na yon? Ano, ha? Ay, nako. Anyway, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayon! Oy! Report ba? Babati sana muna kami. Sige, report muna. Report muna. Ikaw na Sige. to, Kuya Benny. Alamin natin ang kasalukuyang sitwasyon sa SLEX. Si Madeline Moratillo magbabalita. Madeline? Yes, Janet Benny, nako, para sa mga kababayan natin na hahabol at gustong umuwi ng probinsya, yung mga papunta sa South, na maluwag na maluwag pa sa South Luzon Expressway dahil hanggang ngayon ay light traffic pa lang ang nararanasan at asahan ang mas mabilis pa ring biyahe. Sabi ni retired Colonel Leopoldo Vito Jr., overall head ng Traffic Safety and Management and Security Department ng Skyway, O&M Corporation, na silang namamahala sa SLEX, mula nitong Lunes hanggang ngayon ay pawang light traffic lang ang nararanasan sa SLEX. Malayo yan sa dating mataas na volume ng mga sasakyan sa mga nagkalipas na taon. Sabi ni Vitug, nasa 10 hanggang 15% ang ibinawas sa volume ng mga sasakyan na dumadaan ngayon sa SLEX. Magkaroon man ng konting build-up, yan ay sa mga exit point at toll plaza. Sa kabila nito, tiniyak naman ng pamunuan ng SLEX ang kahandaan sa hanggang sa Lunes, kung saan inaasahan yung pagbalik naman ng mga umuwi sa probinsya papunta sa Metro Manila. May mga nakahanda silang patrollers, meron ding fire marshal, medical team, towing team, 24/7 daw na nakaredy yan sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari
mangyayari sa kahabaan ng SLEX. Kung sakasakali man na magkaroon ng build-up pagdating ng linggo at Lunes ng umaga, ay may mga nakaredy rin sila na ambulant teller kung sakasakaling kailanganin na magdagdag ng mga toll kung sakasakali yan ay kung magkakaroon lang naman ng build-up. Bagamat hindi, hanggang bukas ay hindi na nila inaasahan na bibigat yung daloy ng sasakyan sapagkat ang ina-expect nila magkaroon man ng konting dagdag sa mga babiyahe, yan ay hanggang bukas na lang daw ng umaga. Balik sa inyo dyan, Benny and Chen. So mas kaunti ang bumibiyahe ngayon, Mads, ha? Talaga ramdam, no? Oho. Mahal kasi ang crudo, eh. Mads? Oh, salamat, Mads, sa iyong balita. At dito talaga makikita natin na ramdam ng taong bayan kung ano yung pagtaas ng crude at gasolina. Yun na nga. Oo, talagang 10 to 15%. No? Ngayon, would you imagine, kung 10 to 15% yon, so 5% na lang na galing Hormuz yung magagamit natin. Di ba? Bakit apektado tayo nung 80%? Di ba? Yung 20% naapektuhan yung 80%. Bakit? Yun yung tinatanong natin ngayon. Mahirap talagang unawain ito. Ito yung sikretong walang gustong... Pero alam mo, kung base sa math, siguro medyo tumatama tayo ng konti. Yun na nga. Sibin mo, nagbawas sa atin eh. Na bumabiyahe 10 to 15%. Pero ang apektado sa atin, sa presyo, 100%. Yung iba kasi, ako naman, Kuya Benny, siguro yung mga bibiyahe, personal, siguro less na lang yan. Pero importante, bumiyahe yung mga kalakal eh. Di ba? Yung biyahe na may sakay na kalakal para ang ating tawag ito yung negosyo ay cycle yung cycle ng buhay ng Pilipino lalo na sa usaping hapagkainan hindi maapektuhan. Dapat maasikaso yan. Kasi ang tao, Kuya Benny, kapag ka walang laman ang tiyan, kung ano-ano naisip eh. Kung ano-ano nabuburyong, sabi nga nila, di ba? Baka mamaya kung isip ay, wag naman sana. Mabuti na lamang. Ito pinadala sa atin ni Attorney Gilbert Ordoña. Aba dyan, may pinagmamalaki kami ngayon. Si Attorney Gilbert ay head ito ng Customs Anti-Illegal Drug Task Force o CAID-TF. Attorney Gilbert, magandang hapon po sa inyo. Sabi niya dyan, merong good news sa inyo. Ang Bureau of Customs, sapagkat na-beat namin yung target namin na 84.4 billion ngayon pong March 2026. Ganyan kagaling si Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa kabila ng problema ang kinakaharap ng mundo ngayon, abay, inabot nila ngayon ang kanilang target na secure daw po nila, 84.4 billion sa buwan naman po ng Marso. Para po ito sa nation building. Ito daw po'y bahagi ng pagsunod sa utos ng Pangulo na palakasin ang revenue generation at i-improve daw po ang serbisyo publiko ng Bureau of Customs. At nag-exceed pa sila, lumagpas pa sila pala, Kuya Benny, sa kanila pong target, collection target at nag-generate daw po ng 84.426 billion revenue at ito daw po'y makakasuporta sa vital government program at serbisyo sa Pilipino, sa mamamayang Pilipino. Base sa preliminary figures, ang BOC po'y nakasurpas, sumobra ng target nila 83.237 billion by 1.190 billion. Sumagpas sila ng 1 billion at na-achieve daw po ang 1.4% increase above target. This is also reflects 4.067 billion increase or 5.1% growth kumpara sa 80.359 billion na kolekta noon pong March 2025. Compare noon March 2025 at ngayon, mas higit po. Noon daw pong March 2025, 80 billion lang. Ngayon daw po ay naging 84 billion pesos. Congrats! Shout out kay Commissioner Ariel Nepomuceno. Yan, talaga. Kasi ngayon daw ata, digitalized na Hindi lang yun. Bawas nata yung mga human intervention. Yan yung hindi nagsasalita pero pag tiningnan ka palang no-take policy. Yun. No-take policy yan. Dahil kapag talaga nabawasan ng korupsyon,
Ah, yes. Talagang magtutungo sa kaba ng bayan ang pera na talagang kinikita ng Bureau of Customs. At sana ganito rin ang magawa ng BIR. Kasi Yes. ang BIR, maraming target, hindi naaabot yung target eh. Yes. Laging bagsak sa kanilang Oo. target, Kuya Benny. Dahil nauuna yung transaction eh. Yun na nga. Oo, nauuna yung transaction bago yung para sa taong bayan eh. Ghost receipt ata na uso dyan eh. Oo. Yung ghost na receipt. At, Teka mo, ngayon, walang nangyari doon sa ghost receipt na yun. ayun, hanggang ngayon. Oh, oo. hanggang ngayon. Nakalihim din sa hiwaga yun. Nakalihim sa hiwag. At speaking of BOC, binabati ko, nanonood din pala ngayon sa atin ha. Kaibigan mo na ito, Kuya Benny. Ang Kuya Yeye Manawis. Uy! Kuya Yeye! Oreo, shout out kay Kuya Yeye. Per cargo na iya. Yeah. Oo. Wala daw silang pahinga hanggang Biyernes. Ay, dapat lang kasi itong mga panahon na ito, yung mga kontrabando sa mga panahon na ito talaga pinadadaan, ika nga, dahil mas maluwag, dahil nakabakasyon yung mga opisyal. Pero dahil sa galing ng ating commissioner, walang bakasyon. Ayan. Di ba? Ay, nako. Kailangan natin kumuli. Kasi daw negosyo, ang negosyo pala kayo, walang pahinga eh. Oo. Kahit na, daig yan 7-Eleven pala. Itong naman, si Oh, sige. Arman Angeles ng Quezon. Oy, Kuya Arman. Sinabi niya na umaabuso ang mga dealer ng mga uling. Dahil yung 330 pesos pala na uling na benta nila, 330 lang ang benta nila. Sako per sako. Per sako, dadali Okay. nila roon sa tindahan, porkit may pwesto, 800 ang benta. Oh, kita mo, sabi ko sa iyo. Di ba? Tapos may plastic pa yan. Pag na-plastic mo, abot na 1,000 yan. Di ba? Kumbaga, umaabuso nga naman. Ayun. Tasang-ayon din naman si Direk Jano Selvido na nanonood mula sa San Jose, Bulacan. At ang ating masugid na suki, Ilayon Aida Flora, nanonood din sa atin. May bago tayo, yung aking kababata na si Amos Lim, nanonood din sa atin. Yan. Mga taga salamat Lions sa Club. inyo. Yes. Meron bang mga activity taga ang Lions Club this month? Well, sa Lions Club, malapit na yung convention sa nagaganapin sa Subic, no? Kaya yung mga Lions of the Philippines, handa na kayo. So, Subic ang venue nyo ngayon? Subic ang convention ngayon. Ayun, Yan. maganda. Good day po, Jen. Ako po si Elmer, dito po sa Minnesota, Northern Plains. Nakikisuyo po sa anak ko, pakibati naman po nanay ko, Esther Parungaw. Belated happy birthday po. Aba, alam mo ba, Kuya Ben, ilang taon na? 95 years old na pala si Nanay Esther Parungaw last March 24. Siya po'y nasa Winnipeg, Canada ngayon. Lagi po nakasubaybay sa inyong programa sa ganang mamamayan tsaka ng 100%. Yun, lagi po sinusubaybay mga latest news sa Pilipinas. Pakibati rin po mga staff dito po sa aming lugar, ang Kuya Joseph Penwell. Ayun, Ka Joseph, magandang hapon po mula sa Pilipinas. Cardinal Galang, Juni Alarin, Reynante Romualdo, Frank Lago, at Edison Solomon. Ingat po kayo palagi. Mula po kay Kuya Elmer Parungaw. Kuya Elmer, marami pong salamat sa inyo. No, ha? Sabi naman ni Gloria Cabeso Andres, Jen, sobra naman yung gasol na yan sa Pilipinas. Ang mahal dito sa Taiwan. Hindi pa tumataas ito ng malaking gasol. Kabibili ko lang kahapon, 820 pesos. Hindi, baka naman Taiwan dollar yan. Hindi, 820 pesos. Converted na sa Hindi, ano. converted na. Ayun. yan. Sige po, lipat kami Taiwan, Kuya Benny. Mura pala ang gasol dyan. Lumipat na si Nelson Lubaw. Nandiyan na nga sa Taipei ngayon si Nelson Lubaw. Ganun ba? Nado si Nelson Lubaw ngayon sa Taipei. Yun. Nelson, uwian mo nga kami ng LPG rito. At mas mula pala dyan. Lagay mo sa luggage mo. Lagay mo sa luggage. Mga taga Francisco Homes, Bulacan, manonood para sa atin San Jose, Bulacan, ang atin Nora Banyes, Ate Nora, salamat po. Jay Laksamana, Jen, kamusta po kayo? Ako po si Winston Laksamana, dito po sa Cardiff, Wales, UK. Apa, mga taga-abroad to, masugid po akong taga-subaybay ng programa sa ganang mamamayan. Si Kuya Benny muna palang kasama nyo ngayon, ha? Ingat po, pakikamusta rin po kay Kuya Benny at kay Nelson kapag nakabalik na sa programa. Sana ma-meet namin kayo. Pauwi po kami ng Pilipinas. Yun. Yan, Kuya Jay, pagdating nyo sa tube pa lang ng eroplano, sasalubungin na namin kayo. Yes. Di ba? Ang pasalubong sa atin, LPG.
Lagay niyo po hand carry, ha? Hand carry. Happy birthday po kay Joy Karen Mondihar ng Pasong Tamo, Quezon City. At happy viewing din po sa mga estudyante ng Dorm 6 at Dorm Admin Kuya Norbert Dorsario. At Kanorbert, Kanorbing! Yun. Ano ha? Magandang hapon po. Happy 56th birthday kay Vic Bergamos ng Binyan City, Laguna. Yan. At happy birthday po kay RD Young Reyes ng programming. Ba? Net 25 program, RD! Happy birthday! Oho. Oh, happy birthday din kay Roger Tupal ng Aparica, Gayan. Yan, Roger. Happy birthday kay Benjamin Tupal ng Antipolo, Rizal. Happy birthday din kay Charmaine Calapati ng Montreal, Quebec, Canada. Happy viewing naman kay Erwin Isidro ng Taytay, Rizal. Palapit ng palapit, ha? O, yun na nga, no? Oh. Oh. Alam nyo, yung mga pagbati namin yan, yan lang ho yung, alam mo, yung Pampalubag-loob natin. pampalubag-loob namin. Sa problema natin, Oo, ano? Oo. Dahil dito na nalalaman namin na in our own little way, napapangiti po kayo sa mga pinagsasabi namin dito. Yan. Ang ka-June Dungka pala, nandiyan sa Naga City, Camarines Sur, ay binabati natin. Ano, ha? Binabati ka po ng inyong anak, ka-June, si Miko. Nandito pala sa Net 25. No? Happy birthday po ka Misael Dungka. Ka-June Dungka. Nasa Naga City, Camarines Sur. Ayan. Oh, meron pa tayo, no, Benny, na meron pa tayong issue na dapat ay mapag-usapan. Oo, eto medyo nalihis na tayo rito. Totoo. Pero itutok natin uli. Yan. Kasi nga naman, mukhang itong si Kong Lian Libiste, sabi niya, ha? Tatapusin niyo na lang ng pagganong-ganon? Ginasusan namin kayo, ginuguro namin kayo, hindi po pwede. Sa isang typical na negosyante nga naman, Kuya Benny, di ba? Kapag namuhunan ka, may ROI ka. Yun, meron ka Return of investment. Sabihin mo kung lugi tayo, o kaya naman O kumita, kumita hindi. tayo. Ito una best, parang wala eh. Ito pong binabanggit natin, kasi mukhang sinisingil po ni Congressman Lian Libiste, ito pong ICI. Oo, ang laki ng ginastos natin dito. May sarili pang building to. Yun na nga eh. Alam niyo po ba, mga kababayan, personal pong nagtungo si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa tanggapan po ng Independent Commission for Infrastructure para po humingi ng ICI report. May tama naman kasi talaga di ba? Oo. At kasabay nito yung nanawagan siyang ilabas po sa publiko. Ilabas yun po yung resulta ng pag-iimbestiga sa korupsyon. Partikular na po sa mga anomalyang flood control projects. Kasi po, nagtrabaho kayo eh. Di ba? Nag-resign yung Babe Singson. Oh. Nag-resign yung isa, yung babae. Yes. Ang natila na lamang po ay si retired Justice Andres. Andres. Anong pilihan ni Andres? Aristocrat. Hindi. Reyes. Reyes. Oh. Di ba? Oo. Ngayon po, sabi ni Kong Libiste, ganun-ganun na lang ba yun? Tatapusin nyo na lamang, walang... Hindi, pero nung nakaraan ata, sabi ng ICI, tinurn over nila lahat ng papeles sa ombudsman. Di ba? Pero wala bang ano yun? Sabi ni, sa-summarize mo yung report? Hindi, wala bang makikita ang taong bayan kung anong linaw ng ginawa nyo riyan? Kung anong linaw yung binayarang buwis ng taong bayan na ginamit nyo bilang mga sweldo nyo riyan? Oo nga naman. Di ba? Sabi daw po niyo, wala pang tugon ng ahensya sa panawagan po ni Congressman Libiste. At ang balita ko, 3 araw na siya dun eh. Nasa gate. Umuwi ba? Ano ba balita natin? Baka ako hindi umalis si Kong Lian Libiste sa gate ng ICI, hindi kaya? Wala. Baka nag-camping doon, hindi Baka kaya? doon na nag-camping yan. Baka doon na nagbakasyon ka mo. Pag hindi niya ibinigay sa akin ng report, hindi ako alis dito. Naka. Dahil kung di ako nagkakamali, yung report na nahawakan din ni Kong Libiste, inabigyan niya rin ng kopya. Ayun na ang nga ICI. So, wala bang malinaw? Ilan bang yung tinatawag nilang kontratista, contractors ang nakasuhan? Kasi sa privilege speech ng Senator Ping, ano yan 40 plus eh. Oo. Di ba? Oo.
40 plus. Oh. Mukhang kahit na 4 yata, wala pa tayo naririnig. At saka meron silang mga pinatawag dyan, di ba? Na hindi na nga kasi ginawa executive session, hindi nila nilive, pero dapat may report. Di ba? May recommendation. Oo. Pag inilipat, ibig sabihin dapat pala sa ombudsman na lang nag-imbestiga nito kasi ang ginawa nyo, nag-imbestiga kayo, ipinasa nyo sa ombudsman yung papel. Parang dinuplicate nila yung trabaho ng duplication ombudsman. of function at sinayang nyo lang ang pera ng Pilipinas. Oho. Ng Grabe. Yung pera ni Juan de la Cruz para bang nilapastangan na Totoo. nung flood control ghost projects, Oo. nilapastangan pa sa investigasyon. Ganun ang mangyayari kung hindi magiging matagumpay ang ICI. Ako naman, hindi ako naniniwalang hindi alam ni Justice Reyes ang gagawin dyan Oo. bilang isang hukom. Oo, Diba? justice. Justice ka, nag-imbestiga ka, etc. Hindi pwedeng walang report yan. Oo. Tama po kayo, Congressman Lian. Sige po, pakitutukan niyo kasi kung kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, baka hulihin pa kami ng gwardiya dyan Diba? Kung kami pupunta dyan, at least kayo po ay may personalidad, tama lang po singilin natin. Oo. Tama lang po na hanapan natin ng resulta ng trabaho itong mga ito. Hindi po pwedeng wala. Di ba? Oo. Alam nyo, dismayado na ang taong bayan sa nangyayaring yan. Oho. Sa mali-malitang balitang yan. Siguro naman, ito na lang yung pampalubag loob ng taong bayan, yung ICI report na yan. Yan. Baka naman pwedeng ibalato nyo na yan. Oho. Di ba? Parang ayaw din nilang alamin Oo. Parang ayaw din nila. Hindi, parang ang gusto nila mangyari, i-report natin to sa ombudsman. Bahala na si ombudsman maglabas niyan. Di ba? Ombudsman at saka sa DOJ. Nagtrabaho pa kayo. Oo. Ipapasa nyo lang din pala sa Papasa kanila. nyo lang din pala sa iba. At saka utos ng Pangulong Bongbong yan Di ba? Oo. Kaya nabuo yung ICI. Ang Pangulong Bongbong mismo ang Ang gustong malaman kung anong tunay na nangyari dyan. Oho. Ay, nako. At bago tayo magtapos, ito na Kuya Benny, sinasabi ko sa iyo kanina. Yes. Kailan ba matatapos yung gera na yan sa Iran sa pangunguna ng Israel at saka ng US? Sabi ni Ninong Donald, mga 2-3 linggo na lang daw. Yan, tama ka, ha. Yung pinakamabuti, hawak ko ba yun, no? Report? Oo. Sige, ikaw na ang mabanggit niyan, ha? Sige. Mas masama itong nakita kong balita. Sabi niya, Huwag Trump, mo masama. sa mga bansang nangangailangan ng langis, go get your own oil. Yun ang kaya masakit doon. Masama ang loob yun sa mga kakampi niya. Sa mga kakampi niya. Na mga, mga, kumbaga, mga nang iwan daw sa kanya sa ere. Di ba? Ito, hawak ko na pala. Sige nga. Ipinahayag po ni US President Donald Trump na maaaring matapos na ng Amerika ang military attack sa Iran sa loob daw po ng 2 o 3 linggo. Harinawa, magkatotoo. Kung saan, hindi na anya kailangan ng Iran na makipagkasundo sa US bilang kondisyon para sa pagtatapos ng gera. Makipagkasundo ka man o hindi, wala na kaming pakialam sa iyo. Katwiran po ni Trump, ang kasunduan sa Iran ay irrelevant na at binibigyang diin na lulubayan na po nila, titigilan na po nila ng US ang Islamic country kapag natiyak na hindi gagawa ng nuclear weapon ng rehimen sa mga darating 10 taon. Sinabi rin po ni President Trump na papalitan na nila ang rehimen ng Iran. Kayo na talaga makikialam na hindi bahagi ng kanilang plano. At giit pa po ni Trump, iisa lang ang kanyang layunin. Siguraduhing walang nuclear weapons ang Iran na nakamit na umano ng Amerika. Pero hanggang ngayon, Lumang tugtugin na yan Diba sa Ganyan Iraq? din ang ginawa nila sa Iraq. Nuclear Yun na. weapon sila na nuclear weapon. Wala naman silang nakita. Hanggang ngayon, wala tayong yung weapons of Huwag nyo nang mass paglulukuhin destruction. ng buong mundo. Aminin nyo na kayo'y susuko na dahil nauubusan na kayo sa sobrang mahal ng mga bomba nyo na ginagamit. Kumbaga, ang kalaban Hindi imagine ang kalaban mo yung kumbaga yung mga opisina, taga Makati pa Tapos ang kalaban mo, junk shop. Yun na nga. Oo. Ay, Diba? nako. Ginawa daw po ni US President Trump ang pahayag kasabay ng pagpasok ng digmaan sa ikalimang linggo na po ngayon. Ayun. Sana naman. At pag natapos na yan, maging bukas na po ang Strait of Hormuz. Oo. Na mawalan na kayo ng katwiran para mabukas na po yung Maniwala hiwaga. man tayo hindi. Oo. Sa ngayon ay kumukulo na ang dugo ng buong mundo sa ginawang ito ng Amerika at ng Israel dahil nga naman nananahimik ang Iran, inata-atake nyo ngayon na naghihirap buong mundo. Yun.
Di ba? Mukhang Oo. kakutsaba nyo pa yung mga big three oil companies. Oo, yun. Happy Mukhang- viewing po sa mga Oh. taga-job placement. Nanonood po lagi ng Ayun. SGM. Oho. Thank you very much. Salamat And po. again, konting tiis pa po. 2 hanggang 3 linggo bago sumuko ang Amerika sa Iran. Yan. Ay, nako, nag-text yung kaibigan mo, Kuya Benny. Ano sabi? Si retired General James Brillantes. Oh, yun. Wow. Wow, si Warmest. Dodong Diamond, kung tawagin namin. Ganon. Dodong Diamond. Tama, kaya pala doon nakalagay sa kanya, Dodong Diamond. Yan, oo. Good PM, please greet. Happy listening to my son, Attorney Juan Carlos Caloy Brillantes. Aba, siya pala ang Chief Customs Container Control Division, Port of Manila. Aba naman, wala kayong kakibo-kibo. Kaya pala si Sir James, papito-pito na lamang. Yan, nasa San Miguel siya ngayon. Yes, miyembro yan ng Batang San Miguel. Kuya Benny, ito pa, good PM po. Pakibati naman po ang aming office dyan po sa itaas ng 7-Eleven sa Net 25 po. baga, sino yan? Ecological solid waste po mula po kay Ka Ricky Lumugdang at Ka Ronnie Lumugdang at Ka Joby Maniakop po. Ayan. Napunta na pala yung sa araw yan, di ba? Yes. Nung para ito bang gusto tumulong at gumawa ng mga programa sa kanilang mga LGUs. Oo, yung sa solid waste, Solid waste management. Yes. Dahil tandaan natin, basta't solid waste, laging buti pa ang pangit, merong the last but not the least. Ganon. Pero ang basura, the last na, the least pa. Yun na nga. Si Kuya Ricky Lumugdang hindi na, napapabayaan tayo Binabati ko pa ng advance happy birthday. Aba si dating Mayor Maki Buong Galing ng Candelaria, Quezon. Mayor Maki, birthday pala niya sa April 10. Advance happy birthday po. Mayor Maki Buong Galing dyan po sa Candelaria, Quezon. At imbitado raw tayo, Kuya Benny. Anong araw ba yung Biyahe April tayo. 10? April 10. Biyahe tayo. Malapit lang yan, April 10. Maybe pa lang, bumiyahe na tayo. Para nang sa ganun ay makadaupang palad natin itong Si Mayor. Friday ba yun? Friday pala, tamang-tama. Oo. Sige po, at tayo makakain ng pinakamasarap na crispy pata dyan sa Candelaria. Tita Mids Laksamana, magandang hapon po sa inyo. Si Ka Resty Bugarin ng South Korea. Ang dami po nagpapadala. Ang Ka Patrick Magsino dyan po sa Milan, Italy. Pakibati daw po ang mga taga Bato, distrito ng Zambales North, kanilang 80th anniversary, March 26. Salamat po mula kay Ka Joseph Angulo po. Ayan. Okay. Sabi niya, Jen at Benny, malapit na kami umuwi dyan. Yun. Paglapag po namin, sa gasolinahan po kami pupunta. Para magbuhay mayaman. Oo nga naman. Mag-stay kayo sa mga mamahaling Gasoline station. Gasoline station. Hindi na sa hotel. Kaya nga ako ngayon, pati pabango ko ngayon, amoy gasolina. Amoy yayamanin na ako ngayon. Pag dumikit ko kayo sa akin, huwag lang kayo may dalang lighter. Baka magliyab ako Alam nyo, napipili pa rin po namin gumiti kahit nasa gitna ng bigati. Napakahirap nitong dinaranas natin ngayon. Pero, yan ang papel natin sa taong bayan. yes, wag po nating kalilimutan. Lilipas din yan. Tama. Konting higpit lang ng sinturon. Kaya po natin ito. 2 hanggang 3 linggo na lang po, sabi ni Trump. Tito Donald. Yan. Kaya yung, again, wise spender. Wag po tayo, Wise spender. wag tayong impulsive buyer. At wag din po tayong impulsive driver sa mga bumabiyahe Ayan. po. Konting ingat sa pagmamaneho, iwas aksidente, iwas disgrasya, at sa lahat ng pinaka-importante, iwas sa road rage. Yan. Totoo po kayo dyan. Kung hindi, matatanggalan kayo ng lisensya. Yan. Si Engineer Bernadette Ora, nanonood pala sa atin sa Tayabas, Quezon. Kabadet, masayang hapon po sa inyo. At ganoon din po ang Ka Ray Manyo. Aba, nanonood kami sa field auditing. Pakibati po ang Ka Clemen. Nanonood din. Ka Clemen, makamusta po kayo? At ganoon din po ang Ka Ray Manyo dyan po sa auditing. Kuya Benny, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa ating pong mga tagapanood. Hanggang sa susunod po nating Balitaktakan. Ito po ang ating palatuntunang saganang mamamayan. Bye!